nagtatago na daw ba si Pastor Kibuloy sa China? Aba, wala po akong alam diyan. Yan po ay sinasabi ni yan din po ang tanong ni Reyes Ontiveros, eh. Alam po ninyo, eto lang 'no, kung naisahan kayo, puwede kayo naisahan kasi ako, kung yung ebidensya niyo ay totoong malakas at hindi niyo lang gagamitin para kung saan, sa political mileage, saan pa na nareklamo? Mas bilib pa ako kay Franz Castro, 'di ba? Pangulo ng Pilipinas, sinampahan ng kaso, eh, 'di ba? Ang ibig sabihin, yung kanyang mga sinasabi na nilabag nito ang aking ano, yung pinagbantaan ng buhay ko. At least kahit papaano kita niyo nga, eto sila Risa Ontiveros, hindi naman po korte yung Senado, eh. Kung totoong kayo'y naniniwala diyan sa mga testigo niyo, dapat tinulungan niyo na sila na magsampa ng kaso. Hindi ko po alam kung bakit po ano po ba ile-legislate niyo diyan kung sakasakali? Eh, ginagawa niyo hindi naman kayo korte. Sa'kin lang, opinyon ko lang po 'yun, Kung gusto niyo matulungan talaga yung mga biktima, sampa na po ng kaso. Eh, di sana kung nakasampa kayo ng kaso, maho-hold na, 'di ba? Gano'n 'yun, 'di ba? Para hindi ka na makatakas. Eh, paano po o-orderan na i-hold diyan si Kibuloy, eh, wala naman po kayong naisampang kaso. Ako ay hindi galit kay Sara kung hindi matigas ang ulo. Sana wala ang mga Marcos. Yun talaga, eh, kaso hindi po gano'n, eh. Ang pinasasarap yung kwento. Alam niyo yun, yung pinaranas sa'tin, "O ganito mangyari 'pag pagka hindi na Duterte, manghihinayang na tayo." Nasaan na kaya ang Maharlika Fund? Ano na nangyari dun? Wala tayong balita 'no? Wala namang proyekto, wala namang grabe talaga, grabe. Pinagtanggol ko pa naman yung Maharlika Fund na yan kasi ang ganda, eh, 'no? Makakakuha ka ng pondo, o tapos ano yung gagawin mo ron sa pondo ngayon? Puwede po magtanong, puwede naman. Tulfo daw? Tulfo, hindi tayo tulfo rito, Duterte po kami. Maraming ginagawa si PBBM, boss, simula noong lumalagpak ang trust rating niya. Paano 'yan, yung trust rating sa January at February sa panahon ng sinabi ni PRRD? Correct. Tsaka yung ngayon, 'di ba pinagmamalaki nila nung December pa yun, eh, yung mga tao daw ay, sang-ayon sa ginagawa, eh, ngayon. Yan yung before na 'tong AKAP, ngayong nalantad sa kanila yung AKAP. Boss, hindi po kaya may pinanghahawakan si Tamba na pam-blackmail? Hindi siguro? Talagang ano nila yan 'no, ayan talaga sila. Dalawa mukha ng Marcos at Romualdez, ganid sa kapangyarihan at traidor na kaibigan, nilulustay ang yaman ng bayan, grabe. Boss Buds, kung meron tambaluslos at Dracula sa House of Representatives, ano po meron sa Senado? Kasi sa Malacanang andun ang dalawang mag-best friend, saan ka punta to the moon. Hindi actually natawa lang ako, hindi ko nakuha yung mga ano, eh, yung mga kasama po na kami ngayon, mga OFW nakapusang kita. Makakatanggap po ba kami ng akap na 'yan? Alam mo, Rainbow, sabi ko nga sa mga ano, eh, mga kapusang kita, eh, maghanap kayo kasi kayo kinakatwiran, eh, 'di ba? Yung panahon po ni Duterte, 'pag sinabi po ni Pangulong Duterte, lahat ng ganito tatanggap ng ayuda, sigurado tayo. May isang salita yung mama, eh. Ngayon, sigurado ba kayo? Ako hindi ako sigurado, eh. Hindi ko po sinisiraan, kaya nga sabi ko maghanap kayo. Iba po nakaupo ngayon, hindi po Duterte. Noon makikipagtalo yung mga tao, sabihin nila, "Eh, sabi ni Pangulong Duterte ganito, eh, makakatanggap daw kami." Ngayon ba puwede niyong sabihin 'yan? 'Di ba? Sir Buds, paki-announce lang,
naiwan ni Kimbo yung kalahati ng ayoko, mawawalan ako ng boses. Puwede kong banatan ng lahat, 'wag lang si Kimbo. Ilang araw akong walang boses nun. Sana hindi nila dayain ng upcoming elections. Wala akong tiwala sa admin ni PBBM. I am disappointed much. Lovely Mendoza. Paalala lang, ang walang pang-like, magpakape. Yan. Yung mga walang pang-like po, magpakape po kayo. Ang ayuda, follow-up of PI, pampapogi para hindi mahalata. Bracket C and D plus B, marami ang botante. Hindi, marami po botante kung nakapamigay sila ng ayuda. Kasi noon, di ba, hanggang barangay level yung pamimigay, alam nila eh. Sino yung matatanggap. Ngayon, hindi po pinag-uusapan eh. Panay in general eh. Walang budget sa 2024 sa infrastructure. Correct. Boss, tanong, sang-ayon ka ba sa panawagan ni Belhica na mag-usap at magkasundo si Tatay Diggs at PBBM at BP Tutambi? Tingin mo ba isa itong patibong sa mga Duterte? Hindi naman. Kahit na ano pong pag-uusap, mas maganda po. Kaya lang, hindi naman ibig sabihin na pag nakipag-usap, isusuko mo na yung pinaglalaban mo, di ba? Tignan niyo yung mga senador at congressman. Usap ng usap yung mga yan. Pero nagbabangayan pa rin. Typical yung figure ni Tambaloslos ay buhayang politician na nasa newspaper noon. Para ipinakulong ang Marcos administration at House Speaker ang mamamahayag ng SMNI at pilit na pinatatanggal ang prangkisa. Mga traidor sa kalayaan ng pananalita. Correct. Sir Badong, palagay mo, girl yung Sandro na anak ni Hello Kitty? Aba, wala po kung ano riyan. No comment ako dyan. Sino ang presidente? No comment din. Gagayahin ko na si Inday. Hindi po nila maunawaan yung ginagawa ni Inday, di ba? Yun po ay pagiging gentleman. Gentleman's gesture yun. Di ba? Ano po ba yung gentleman's gesture? Pag wala kang magandang sasabihin sa tao, manahimik ka na lang. Di ba? Ang tinatanong nyo, ano masasabi nyo kay First Lady? Mukhang hindi kayo nagkibuan. Ay, no comment po ako. Hindi po ba maganda kaysa magsalita siya ng hindi maganda sa First Lady? No comment na lang siya. Ganun po yun eh. Kahit po babae si BP Sara, maginoo po siya. So alam niyo yung gusto kong sabihin, di ba? Halimbawa, yung isa pang tinatanong sa kanya, bakit daw, ano masabi niya sa tatay niya na nananawagan ng ano, di ba? No comment lang siya. Totoo ba yan, Edico at Aimee, balat kayo yan o drawing sa blackboard? Anong Edico? Kunyari lang ang away nila. Sama-sama sila sa birthday party ni JP. Doon po tayo talo eh, no? Dito tayo, mga supporter lang tayo. Puta, siguro pag nagkita-kita tayo, no, talagang away na eh. Pag nakakita, ako nangyari na sa akin yan, mga vlogger, talagang gigil na gigil sa akin. Pero samantalang yung supposedly sinusuportahan natin, no? Pag may party, sama-sama sila, party-party lahat. Hay nako. Ano na nangyari sa mga peking raid sa bigas warehouse? May nakulong na ba? Bakit po hindi pwedeng makulong yung may-ari ng warehouse? Doon ako nagtataka eh. Di ba? Tinukoy nyo, kinumpiskan nyo nga eh. Kung kinumpiskan nyo, illegal yung bigasan na yun. Kung illegal yun, kahit yung may-ari man lang, imposible na mawala nakakaalam na may-ari. Doon talaga ako namumblema sa mga ganong diskartehan. Nagbunga yung imbitasyon ko sa viewers ni Coach
JDL top 1 at jail ang sabi manood sila para ma-educate. No comment sinabi ni BP Sara, pero sa isip niya susuntukin kayo. Totoo ba na laban ng INC sa People's Initiative? Sabi ni Banat Bay. Pero maganda po yung mga punto ni Banat Bay. Kung bakit niya nasabi yun. Kasi pag pinagkakatiwalaan niya, leader ng iglesia. Tapos kung hindi totoo yun, dapat may nag-react na sa media, di ba? Saan galing ang 3K viewers sa ganitong oras? Yabang ni ba? Hindi po yabang yan. Talagang totoo yan. No? Bibilhin ng mga Marcos at Romualdez ang karapatan bumoto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Manatili lamang po sa kapangyarihan at lustayin ang ating kayamanan. Alam nyo, iba yung ano yung gusto ng tao eh. No? Yung pagkagustuhan ng tao, putya, tapos wala kang bayad, mas masidhi eh, kaysa sa nagbinayaran lang. Away-away Sir Bad, sa'yo si Bukbok, sa amin si Abe. Mayanig kaya boss ang mga kalyado ni Tambaluslos na congressman sa payinig ng INC? Laki epekto yan sa boto nila pag INC na nagalit. Correct. Wala pong makaka-ignore, no? Matagal na po akong sumusubaybayan hanggang po sa local yan, mayor. Alam niyo po, lalo na po yun, yung mga kapitan, kagawad. Naku, Diyos ko. Lahat po yan hanggang kapitan at kagawad. Grabe po ang ligaw ng mga yan sa iglesia. Di ko po alam kung paano po sila nagpapasya, yung iglesia. Pero malaki po talaga, inaabangan po yan. Yung airport, di pa rin pala tinatantanan ng bidding na raw. SMC naman ang nagwagi. Ang lang sa kalam at payaman lalo yawers. Ako, believe naman ako kay Ramon Ang kahit papano. Kaysa naman mapunta sa iba, no? Naawa kasi ko yung mga ibang pre-nivitize natin. Nakita ko yung ano eh. Yun dyan sa may National Steel Corporation ba yun? Grabe po. Nakatayo pa yung ibang mga establishmento rin. Yung ang lalaki po ng bakal na. Sabi ko, sayang to. Ang laki ng lupain. Ang laki.